Pag-usapan natin mga kapatid kung halimbawang tayo ay naguguluhan. Hindi na natin alam kung ano pa po ang mga susunod na hakbang kung halimbawang nagawa na po natin ang no contact. Tayo po ay nakapag-provide na po ng space at ngayon nga po tayo ay nasa kalagitnaan kung saan ini-ignore po natin siya completely. Or let's say nakapag-provide na po tayo ng space, nagawa na po nating lahat, kumbaga na-prioritize na natin yung gusto niya, nagbigay na po tayo ng respeto. Pero ang tanong mga kapatid, tayo ngayon ay naiipit sa kalagitnaan at hindi nating alam kung papaano ang gagawin. Ito po ay isang problema na madalas din po nating na-encounter sa mga one-on-one consultations po at coaching po ng Papong TV kung saan successfully ay nagawa po ang no contact. Ang pakiramdam nila ay kumbaga nakarecover na sila mga utol ay hindi na po nagtutuloy at hindi na po binabalikan yung relationship. Ang tanong, papaano kung halimbawang nag-work pala yung dynamics ng no contact or space na ipinrovide mo, kaso hindi nating alam kung papaano po tayo ko-connect. Napabayaan na nga po at sadyang nakalimutan na nga lang po ng ex natin. Kumbaga, hindi na po naging priority sa bawat isa na magkabalikan pa, wherein technically ay umepekto naman po talaga yung no contact. Hindi lang po talaga na follow up. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong para malaman natin kung ano ba yung mga pwede nating gawin, mga idea para kumonek uli or para manumbalik uli yung relationship yung dalawa. Kung ano ba ang pwede nating gawin, mga paliwanag para halimbawang hindi naman po tayo magmukhang desperate or needy kung halimbawang tayo nga po ang aabot sa ex natin pagkatapos po ng isang proseso tulad nga po ng no contact or radio silence. Dapat po nating maintindihan na kung ito po ay ginawa natin noon at an early stage nga po ng breakup ay maaaring hindi po ito magtagumpay or bigyan man lang po ng atensyon. Dahil syempre no mga oras na yon kapatid ay punong-puno po ng mga negative thoughts. Kung halimbawa nga pong nagkaroon ng third party, syempre ang tingin sa atin dito, tayo ay isang malaking obstacle. Natural lang naman po na hindi po tayo pansinin at the more we push mga utol, for example lang po, ay lalo po siyang lalayo sa atin. Kung halimbawa naman na parang nawalan po siya ng interest or nawalan nga po ng attraction mga utol, syempre the more na magpupush po tayo dito, the more na magpapakita tayo, ay ganun din po ang magiging resulta. Kahit anong gawin natin mga utol ay hindi po tayo papakinggan. Dahil in reality, at lagi ko naman pong sinasabi, sa mga oras na to, sarili po niya ang kanyang iniisip. Pero pagkatapos po ng mga prosesong no contact rule or halimbawang tayo nga po ay nanahimik for quite some time, of course, a message or a situation or halimbawang kayo po ay nag-reach out will automatically interest your ex. Nawala po tayo ng mga ilang araw. Curiosity, of course, papasok po sa mga ex natin. At halimbawang araw-araw yan mga kapatid na siya po ay hindi nakakabalita at nowhere to go, wala siyang idea, wala siyang naiisip, zero visibility, blinded po siya sa nangyayari sa inyo mga kapatid. Anything na makakabalita siya coming from you ay syempre po tatawag at pupukaw po ng atensyon ng mga ex natin. Compare kung halimbawang kayo po ay parang nangungulit no mga oras na yon. Malaki na po ang pinagkaiba nito. Parang ganito mga utol Kung i-imagine natin na kunyari bukas, bigla tayo magsesend ng tinatawag na message na to, of course, ito po ay completely i-ignore niya. Pero kung halimbawang siya po ay nakapag-isip-isip na po at medyo na-miss na rin po tayo kahit papaano, nakita na po niya yung value nyo, dumating na po siya sa realization, kumbaga, naging successful ka sa pag-provide ng space sa kanya mga utol. Siyempre kung siya ay makakatanggap ng message coming from you or halimbawang balita, nag-reach out, sigurado naman po kung entertainin po ito ng ex natin. Ito po ay tinatawag ko rin nga pong let's test the waters mga utol. Madalas ko itong banggitin sa mga coaching po ng Papong TV na kung halimbawang kayo po ay nakapag-provide na po, wala naman pong masama kung kayo po ay magte-test. Tetestingin po natin kung nasaan na po tayo sa puso ng ex natin. Kung ano na po yung naiisip mga utol. Huwag na po tayong tumingin sa mga signs kung ano pa po yung nakikita natin. Dahil kadalasan naman po dyan, mixed signals at napakagulong mga senyales naman po talaga ang na-encounter natin dito mga kapapong. So in order to know kung nasaan na tayo sa kanya, ay magsesend po tayo ng message na tinatawag ko nga pong para kang nagko-connect
na para kang nagdi-disconnect at the same time. Bakit po ganon? Ito po ay itinuturing kong nasa gitna mga utol dahil unang-una, hindi tayo dapat magbukang desperate dahil pag tayo ay naging needy, magti-trigger sa mind ng ex natin yung dating nangyari. Kung halimbawa naman na tayo ay parang pushy mga utol, lalo po siyang lalayo sa atin. So ano po ang pinaka-best thing? Para tayo ay mapansin at mabigyan ng atensyon ng ex natin after a while. So, kailangan po nating mag-message ng something na ikatutuwa naman niya at hindi naman po niya ikakagalit. Na sense po niya na kayo po ay wala na pong negative thoughts at wala na pong puot na nararamdaman po sa sarili nyo. Ito nga po yung tinatawag ko sa mga coaching natin na thank you message mga utol. Napaka-epektibo nito mga kapatid dahil kung titignan natin mabuti ay hindi po kayo magmumukhang desperado or demanding kung ito po ang isesend natin. Mga utol, ito po ay magiging very effective kung halimbawang dumating na po sa point ng realization ng ex natin kung saan nagkaroon na po siya ng curiosity at na-notice na nga po niya ang pagkawala or halimbawang kayo po ay nawawala. Dito po siya magkakaroon ng interest, mag-grow po ang kanyang sense of wonder mga kapatid. At syempre po, anything coming from you ay siguradong bibigyan niya ng pansin. Dito po magiging epektibo ang tinatawag natin na thank you message. Kaya po ito thank you message mga kapatid dahil ito ay kumbaga parang kakalabitin lang natin ang ex natin. Kumbaga parang saying how are you, kamusta ka, without asking anything at without demanding anything. Kung saan dito niya mararamdaman na kayo po ay hindi naman po naghahabol sa kanya or let's say binabalik-balik nga po na makipagbalikan sa kanya. Alam kong maaaring nag-works na po yung dynamic sa kanya mga utol, pero dapat pa rin po ay hindi niya ma-sense na kayo po ay nagde-demand or after po doon kahit po sa mga oras na to. So the safer way to do that is kailangan po nating mag-send ng message sa kanya kung kailan alam natin na siya po ay hindi handang mag-retaliate sa inyo mga utol. Bakit po? Hindi po kasi natin kailangan ng immediate response na kung saan masesense natin na parang hindi niya pinag-isipan yung nangyari. Ang main goal dito mga utol ay kailangan ma-attach po siya sa sinabi nyo. The longer it takes ay lalo po siyang magiging epektibo dahil araw-araw habang lumilipas po yun, alam po ng ex natin na nandun po kayo sa telepono niya, na nag-iwan po kayo ng mensahe at may kailangan siyang gawin na kung halimbawang emotionally attached pa rin po at nanumbalik na nga po ang pagmamahal ng ex mo sa iyo mga kapatid. Ito nga po ay tinatawag natin na let's test the waters dahil dito po natin malalaman kung nasa na nga po tayo sa kanya. Kung nakita na niya ang value mo, siya po ba ay totally nakapag-move on na sa iyo? Wala na po ba talaga siyang interest sa ating mga kapatid? Ito po ang tanging paraan. Thank you message mga utol ay kailangan po ganito. Thank you, X. Pangalan po ng X natin. Salamat, X. Second part of the letter ay magbibigay po tayo ng hint na gusto po natin siyang makausap, gusto po natin siya sanang makita, only to thank him or her. Wala po dapat siyang masense kung ano po yung mga aim at target nyo talaga sa kanya. Ang kailangan lang po niya maramdaman dito na kayo po ay nagpasalamat bigla-bigla. Kung saan magkakaroon po ng dynamics na mag-iisip po ang ex natin na kayo po ay nag-message at nag-reach out. Dito po kasi siya mapapaisip kung ano ang pinasasalamatan nyo po in the first place. It will make him or her wonder. Mas lalo po siya mag-iisip mga kapatid na kung baga all of a sudden bigla po kayo nagmensahe. Magkakaroon po kasi ito ng impact after a while na kayo po ay nawala mga utol. Ito po ay isang mabisang paraan mga kapatid para mag-connect uli kayo ng ex nyo. Especially kung halimbawang mataas ang pride niya na kung saan hindi po dapat talaga tayo bumaba ng level. Mga utol, dito po tayo magko-connect uli at dapat po nating tandaan, lagi ko nga pong ipinapaalala sa karamihan na hindi po natin dapat tinatrato ang ex natin na isang ex o dating karelasyon natin. Ito yung mga panahon kung saan nagkaroon na po kayo ng self-heal, na detox nyo na po yung sarili nyo. Ngayon kung kayo po ay nag-message sa kanya ng thank you message mga utol, dapat po ang projection natin sa kanya ay isa lang pong kaibigan. Back to zero po tayo dito mga utol na kung saan paano ba nagsisimula para makipagkaibigan. Katapos po nito mga utol, dito po natin malalaman kung siya po ay magre-respond sa atin or hindi. Kung ano man ang gawin niya mga utol ay dapat hindi po natin sundan. Kung siya naman po ay magme-mensahe sa inyo or magre-reach out, dapat tandaan po natin na 2:1. Kailangan 2 beses po siya mag-e-effort bago po tayo sasagot ng isa.
Sa ikatlong part po ng letter na to mga utol ay dapat banggitin din po natin na kumbaga gusto natin siyang makausap just to thank him or her pero nire-respeto po natin yung space na nangyari po sa inyong dalawa. Dapat pa rin po kasi niya maintindihan na respetado at positive pa rin po kayo sa nangyari. All in all, kung titignan po natin ang napakaikling mensahe na to mga utol ay wala pong sign of desperation dito. Kung akong inyong ex, minahal ko kayo dati, nakarelasyon ko kayo, nagka-problema tayo, and once in a while na detox na po to, nawala na po yung mga negative thoughts, ako po ay magiging very excited at mapapasmile po kung makaka-receive po ako ng message na katulad po ng ganito, coming from you mga utol. Ito po ay matinding ipinapaliwanag po natin or let's say dinidiscuss po natin sa ating Papong TV coaching sessions mga utol kung saan nilalathala natin yung mga tamang paraan para mangyari ito. Mga kapatid, medyo marami-rami na rin pong nagkabalikan dahil sa simpleng sulat na ipinapadala natin katulad po nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po tayo dyan. And syempre po maraming salamat po sa mga sumusuporta.